Ngayon mga guys, alam niyo ba na ito pala, na itong si Harry Roque mga guys ay hindi ko alam kung nadulas, kung parang hindi naman siya nadulas kasi mismo sa kanyang programa no? Talagang sinabi niya yung mga nangyari mga guys, no? Kasi patungkol ito doon sa pagbabago ng stand ni PBBM tungkol doon sa ICC. No? Kung bakit biglang nagbago ang isip ni PBBM, na bakit biglang nagkakaroon na siya ng thought na pag-aralan, na pinag-aaralan ng gobyerno kung ang ICC ay kung magjo-join pa tayo ulit, no? At papapasukin dito. Mga guys, sabi ko na nga ba di ba panay ang bintang nila kay Speaker Martin Romualdez na eto daw mga guys ay ang kamay daw, ang nasa likod daw nito ay si Speaker Martin at kasama daw yung Makabayan Black, nakipag-connive. Mga guys, eto na ang katotohanan. Nagsusumigaw na katotohanan na hindi pala totoo. At dito nga mga guys ay ipaparinig ko sa inyo mismo yung video ni Harry Roque. Guys, hindi ko na ipapakita sa inyong video, ipaparinig ko lang kasi alam niyo naman, di ba, sobrang napakahigpit ng Meta. So, tingnan niyo guys paparinig ko sa inyo ang video. Pakinggan niyo mabuti at habang nakikinig kayo, i-analyze niyo na kung ano yung mga nangyayari, no? So, analyze niyo na kaagad. Bakit ba nagbago ang ihip ng hangin tungkol sa ICC? Buwan po na Agosto yun. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula bilang abogado ni dating Presidente PRRD, at sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC, so wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin dahil nakasaad naman sa ating batas natin na talagang ang kapangyarihan ng Judikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na buo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po nagbitiw. Saglit guys, doon ko na parang hindi masyadong mahaba doon ko na ipaparinig ko sa inyo yung part na kung saan sinasabi ni Harry Roque na kinakausap ni RRD yung mga retired generals, no? So, saglit Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta. Para hindi kayo mainip. Okay. Saglit Walang sheriff ng ICC. Yung mga subina para sa mga witnesses, subina para sa dokumento. Sabi nga niya, that, hindi ko malalaman na 3 sentences lang. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na mag-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC at OSG, hindi naman nagsabi kung ano sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial. Bagamat, siguro mga 2 taon na kami nagpupulong. Kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po prosecutor lang. So, palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ko sama ng loob, wala akong galit kay OSG Baynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet. Pakinggan nyo kung bakit nabago Pakinggan nyo kung bakit nabago ang desisyon ni PBBM. So wala pong kasalanan si PBBM dito. Kasalanan din po ni RRD. Kung titingnan natin dahil po sa kanilang ginagawa na hindi maganda, no? Dinismiss ng Appellate Chamber, although 3-2 ang decision, 3 na
dismissed 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente. Hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, pa-aresto ko sila. Now, bakit ba po importante itong operasyon? Kasi walang police, walang So, process server. tingnan niyo mga kaibigan ha, sandali. ICC. So, yung mga supina para sa So, tingnan niyo mga kaibigan ha, very firm ang Pangulo natin na hindi talaga makiki-cooperate, no? Kasi, syempre, siguro inaano din niya yung pagkakaibigan no, na RRD. Talagang very firm na hindi na makikipag-cooperate. Pero, eto mga kaibigan, malalaman niyo kung bakit biglang nagbago. At makikita niyo dito na walang kasalanan si Speaker Martin at wala ding kasalanan si PBBM. Ang ginagawa ngayon ni PBBM ay resulta lang ng ginawa ni RRD na pagkausap sa mga general. So, pakinggan niyo maigi, mga kaibigan. Andali, sabi ni Nelson Resaba, itong babaeng mahilig sa fake news, laging bayad dito, pera ng bayan. Anong fake news dito? Ang nagsasalita mismo dito umamin si Harry Roque mismo. Si Harry Roque ang nagsasalita, hindi ako, no? So pakinggan mo, ikaw ang troll, no? So pakinggan natin. Hindi nyo kasi matanggap, no? Hindi nyo matanggap. Pakinggan natin mga kaibigan. nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nalaman sa aking mga bukwit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-stop itong si FPRRD. Ito po ang narinig ko sa bugwit ko Iwa naman po itong aking bugwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Mga kaibigan, yung mga general, mga retired general na kinausap ni RRD, di umano, ay nagsumbong kay PBBM. Eto mga kaibigan, pagganahin natin ang ating critical thinking. Ano kaya ang sinumbong ng mga retired general kay PBBM na kinausap ni RRD? Mga kaibigan, tingnan niyo matalinong pag-aanalisa. Kung walang masamang sinabi ang mga retired general na nagsumbong kay PBBM, bakit nagbago ang isip ni PBBM na mag-rejoin sa ICC? At bakit nagbago ang isip niya na papasukin na lang ang ICC? Mga kaibigan, hindi naman siguro magsusumbong ng mali yung mga retired general. Hindi naman siguro sila magsusumbong ng paninira na ganito yung sinabi sa amin ni RRD na mag-aaklas daw, magkakaroon daw ng destabilization na plot. Hindi naman siguro magsasabi ng mga ganon ang mga retired general kung hindi naman siguro totoo. Kasi tingnan mo yung ginawa ni PBBM na very firm siya na hindi na makakapasok ang ICC. Stop na, cut na yung ating communication. Pagkatapos, bigla, magugulat ka na lang, nagbago. Pagkatapos, mga kaibigan, meron pang sinabi si AFP, Chief of Staff Browner, na merong mga nagsasabi sa kanya, nakakausap niya, na mga retired general, na merong destabilization plot kay PBBM. So napag-connect natin mga kaibigan dito, na talaga
na talagang meron silang pinaplano kay PBBM. So makikita natin dito kung sino ang mga ambisyoso, mga traidor sa bayan, hindi marunong gumalang sa Constitution at sa presidente na hinalal ng bayan. See? Kasi hindi magbabago ang presidente kung walang sinabi ang mga retired general na hindi maganda. Malamang may mga sinabi yan na napag-usapan nila. Ang mali dito, mga kaibigan ni RRD, masyado siyang kampante na nasa panig pa niya ang lahat ng mga retired general. Kampante siya. Hindi niya alam, mga kaibigan, na hindi lahat ng mga retired general na yan ay susunod sa kanya dahil marami dyan nagmamahal sa bayan. See? So, sino ngayon ang lumalabas na totoo pala talaga na meron pala talagang destabilization plot na niluluto sila para kay PBBM? Kaya mga kaibigan, yung action ni PBBM ay tama lang. Kahit sinong presidente, ginagawan mo ako ng masama, tinatrato na kitang ng mabuti, pinagtatanggol na kita sa ICC, pagkatapos ginagawan mo ako ng masama, sige nga, pag-isipan na nga natin, mag-rejoin sa ICC. Pag-isipan na kaya natin. Di ba? See? So, kung ano man ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, yan ay kasalanan pa rin ni RRD. Dahil, di umano, kinausap niya ang mga retired general. At yung mga retired generals naman, nagsumbong kay PBBM. Tuloy natin. Tuloy natin na. Nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara noong mga panahon nito dahil dun sa tambaluslos at saka dun sa confidential funds. Pero, ang tingin ko, kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala nang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. Ay dahil nakarating nga PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa staff. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado, siya ay susunod sa batas. Diyan daw naman. At diyan Kita niyo? Parang pinagtatanggol niya si RRD. Kinakausap lang naman daw ni RRD kasi mahal niya ang mga militar. Guys, kung simpleng pag-uusap lang yon, kung simpleng pakikipag-usap lang ang ginawa ni RRD, bakit may mga militar na nagsumbong kay PBBM? At bakit bigla na nagbago ang ihip ng hangin? Bakit bigla na pinag-isipan na yung tungkol sa ICC? Tapos, AFP Chief of Staff Browner nagsabi, may nakakausap siya, mga retired generals na destabilization plot. Plus, yung nangyari sa Kongreso, pinagpaplanuhan na patalsikin si Speaker Martin Romualdez at ang ipalit si Gloria. At nang sa ganon, pag napalitan na si Speaker Martin, ay madali nilang mapapa-impeach si PBBM. Mabuti na lang hindi sila nagtagumpay. So guys, makukonek-connect natin dito yung mga facts at malalaman natin at talagang makakapag-conclude tayo na meron talagang destabilization plot. Di umano na pinamumunuan di umano ni RRD. Mga guys, kita nyo na kung gaano ka sama ng kanilang pag-uugali. Diba? Yung mga ganong ugali, napakasama ng ganong ugali, guys. Katatapos lang nila ng 6 na taon, 1 taon pa lang at kalahati si PBBM, gusto na nilang patalsikin. Greedy. Sobrang greedy. Diba? Napaka-greedy sa kapangyarihan. So tuloy natin mga guys, tuloy natin. Ang PBBM
na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Hindi umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. Guys, kaya yung banta na papapasukin ng ICC, mukhang totoo. Mga guys, sa tingin ko rin, totoo yun eh. Kasi may mga umuugong-ugong na balita na merong pasok ng mga puti dito. Palagay ko, totoo yun guys. Dahil, sabi ko nga sa inyo, simple lang si PBBM. Pero pag ginalit nyo, ginalit nila. Pinush nila sa limits yung presidente natin. Although, kita nyo, nagalit na yung presidente natin, pero hindi nagsalita. Pero guys, may ginagawa. Yan ang Pangulo. Galit pero hindi na siya nagsasalita. Pero gumagawa na lang siya. Kita nyo? Oh, at anong sabi ni Harry Roque? Hindi daw pala si Speaker ang nasa likod nito. Hindi si Speaker Martin Romualdez ang nasa likod, kundi talagang ang Pangulo, PBBM. See? Mga guys, grabe yung ginagawa ng mga DD shit. Pinagbintangan nila ng gusto si Speaker Martin Romualdez, na si Speaker Martin Romualdez daw yung nakipagsabuatan daw sa mga komunista para daw papasukin yung ano dito, yung ICC, etc. etc. Lumalabas ngayon mga guys na desisyon mismo ng Pangulo. Dahil na rin sa nalaman ng Pangulo na meron di umano pinaplano na destabilization para sa kanya, para siya ipababain sa pamumuno di umano ni RRD. See? So, sino ngayon ang masasama ang ugali? Sino ngayon ang mga asal buwaya? Sino ngayon ang mga matatakaw sa kapangyarihan? Alam nyo na mga guys, kahit hindi ko banggitin ang pangalan, alam nyo na kung sino yun. Kita nyo Hay, ang mga tao nga naman, hindi makapag-intay, 6 na taon lang, hindi pa nila mahintay sa sobrang napaka-greedy. Diba? Roliza Bernabe. Sasabihin na naman ng mga money eaters na fake news yan. Opo. Fake news daw. Ito nga si Nelson Rezaba, fake news daw Bayaran daw ako. Sino ba nagsasalita dito? Harry Roque. Harry Roque mismo ang nagsasalita dito. Ano to? Duterte to. DDS. Diba? Demonyong dutae, ahas na traidor. Tama po kayo dyan, no? So, pinagbalakan pala talaga at nalaman ni PBBM na meron talaga, totoo talaga ang destabilization plot na di umano, no? Kasi kinakausap ni RRD ang mga militar, retired militar, mismo sa bibig ni Harry Roque. Di ba? So, nung nalaman ngayon ng Pangulo, kasi yung mga kinausap ni RRD ay pumunta sa Pangulo at nagsumbong. Diba? Mga guys, kaya hindi nila masisisi ang Pangulo kung bakit nagbago ang ihip ng hangin na biglang nagsabi ang Pangulo, pinag-aaralan na natin ngayon na mag-rejoin sa ICC. Kasi, biro mo kahit sino kahit kayo na mga DD shit, biro mo ang ganda-ganda ng pakikitungo ni PBBM kay RRD. Pinagtatanggol pa niya mula sa kamay ng ICC. Pagkatapos, binabalahura siya. Pinagbabala na siya na patalsikin. Pinagbabala na siya na ikudita. Sino ba namang, kahit pinakamabait na presidente, sino ba naman ang hindi magagalit? Mga guys, ayon sa balita, doon sa bubuit, no? Na gayahin natin si Mahar Loka-Loka. Ayon doon sa bubuit na nagsabi, no?
dismayado daw ang Pangulong PBBM kay Digonyo. Sobrang dismayado raw, guys, ang Pangulo. Pero kita nyo, wala kayong naririnig na statement ng Pangulo. Wala man lang siyang statement, di ba? Pero sobra ng dismayado ang Pangulo. See? Sabi ko na nga sa inyo still waters runs deep. Kapag ang tubig ay tahimik, malalim yan. At kapag maingay, shallow yan, maingay, mababaw yan. Katulad ni Digonyo, maingay masyado, putak ng putak, mababaw siya. Pero si PBBM, silent water runs deep, malalim. Kita niyo ba, guys? Oh, ngayon, pahiya ang mga DD shit. Kita niyo, bash sila ng bash kay Speaker Martin. Si Speaker Martin daw ang nasa likod nitong ICC na to. Yun pala, si Presidente mismo. Desisyon mismo ng Presidente na pag-aralan na mag-rejoin tayo sa ICC dahil doon sa nalaman niyang sinumbong ng mga retired general, si RRD. See? Kung maganda yung sumbong ng mga retired general, magbabago ba yan? Hindi. Ibig sabihin, masama yung sinumbong nila. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni AFP Chief of Staff Browner na merong nilulutong destabilization plot. See? Ano kayo ngayon, mga DD shit, no? Hindi talaga kayo makapag-intay. 6 na taon. Ano na nga lang 5 years. Hindi kayo makapag-intay. Kasi tapos na yung 1 taon ni PBBM Kasabihan nga, pag ang ilog malalim, tahimik. Pero pag ilog maingay, mababaw. Yun nga, Ronaldo Quebec. Tama ka dyan. Still waters runs deep. Diba? Noisy waters, yan naman yung mga shallow. Diba? Mabababaw. Maiingay. Dakdak ng dakdak. Mura ng mura. Mura doon. Mura dito. Mabababaw. Pero ang PBBM natin, napakalalim. Diba? So, yan yung mga guys, no? Yan. Alam nyo, itong mga DD shit na to, no? Kapag nakikinig sila, nanonood sa live ko, sasabihin na, ay, fake news. Ay, itong babaeng to, mahilig sa fake news. Bayaran, lagi bayad. Pera ng taong bayan. Sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Panginoong Diyos, wala naman akong natatanggap na bayad sa akin, no? Talagang voluntary yung aking pagtatanggol. Kasi, andun yung sa tingin ko, merong kailangan, no? Yung necessity ito, na kailangan malaman ng taong bayan. Diba? Ang motto natin dito, mga kaibigan, fight fake news, expose the truth. Kailangan natin i-expose ang lahat ng ito para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Lalo na ngayon, mga kaibigan, no? Meron pa ring bulag. Meron pa rin mga blind followers ng Duterte. So ito, ano masasabi nyo dito? Yung inyong puon? Ano masasabi nyo sa puon nyo? Kumakausap ng mga general, di umano, kinakausap ang mga general. At yung mga general na kinausap nila, pumunta kay PBBM at nagsumbong. Diba? Connect niya mga guys. Connect the dots. Connect natin Una, Percy Lapid. Bago siya ginanon guys. Ano sabi ni Percy Lapid? Merong niluluto na destabilization plot kay PBBM sa pangunguna daw ni RRD. Ano pang sabi ni Percy Lapid? Kapag natuloy yan, sabi ni Percy Lapid, sinasabi ko to sa inyo para hindi matuloy, para maiwasan. Kasi, di ba, katulad sa isang krimen, ito sinabi niya talaga to, katulad sa isang krimen, mapiprevent siya kaysa mangyari siya. Pag sinabi yan sa inyo, mapiprevent, para daw ma-prevent.
para daw hindi matuloy yung destabilization kay PBBM. At sabi pa niya, no, si Percy Lapid, kapag ito talagang tinuloy nila, kakampihan ko si Marcos. Si Marcos ang kakampihan ko. Lesser, sabi pa nga niya, kahit hindi ko binoto si Marcos, kakampihan ko yan. Ayaw niya si Duterte, di ba? Ang dami niyang sinabi. So, yun guys, number 1, Percy Lapid, bago siya na ganyan, nagsabi na siya na may destabilization plot against PBBM's government. No? Patatalsikin si PBBM, ilalagay daw si Sara. No? Tapos, mga kaibigan, number 2, meron silang Let Sara Lead movement. Let Sara lead. Tapos meron pa silang plan B na tinatawag, yung sign, yung signature campaign, no, na ipapa-impeach daw si PBBM. Sa awa ng Diyos, hindi naman sila nakakalap ng maraming signature, di ba? So, pangatlo mga kaibigan, yung nangyari sa House of the Representative. No, pinagbalaka nilang patalsikin, no, ni Gloria Macapagal Arroyo at ng mga kanyang cohorts, no, pinagbalaka na patalsikin si Speaker Martin Romualdez, pagkatapos para ilalagay niya ang sarili niya as Speaker of the House para madali nilang mapapatalsik si PBBM through impeachment. Gagawa nila ng issue. And then, panglima mga kaibigan, yung sinabi ni Browner, yung sinabi ni AFP Chief of Staff Browner na meron daw siyang mga nakakausap na mga AFP, na mga retired generals, no, na meron nga daw destabilization plot na niluluto against PBBM. Yan. So, pang-4 na yun, And then, pang-5 mga kaibigan. Etong nangyari ngayon. Na si Harry Roque mismo ang nagsabi. At mismo sa kanyang bibig mga kaibigan, na nakikipag-usap nga si RRD. Pero kanyang nag-sugarcoat siya mga kaibigan, medyo inaano niya na nakikipag-usap daw sa mga retired general kasi syempre dating pangulo, mahal niya yung mga militar, di ba? Pero ang dito, bakit nagsumbong ang mga kinausap ni RRD kay PBBM? At bakit si PBBM dismayado sa kanyang nalaman? Siguro naman mga kaibigan, kung maganda naman yung sinumbong ng mga general, bakit naman siya madidismaya, di ba? Isip-isip. So, ibig sabihin, nadismaya si PBBM kasi totoo pala yung sinabi ni AFP Chief of Staff Browner na meron lang niluluto na impeachment, na destabilization plot mismo, yung kudeta. Diba? Pahiya ngayon ang mga leadership. Buti nga sa inyo, kasalanan nyo yan. Kasi, mga hangul kayo, hangul sa kapangyarihan. Alam niyo yung hangul? Bisaya yun. Bisaya ako, taga Mindanao ako . Mga hangul sa kapangyarihan. Yung mga hangul katulad ng mga buhaya, yung mga buwakaw, no? Yung mga gusto nila sila lang, gusto nila kamin lahat. Hangul sa kapangyarihan, mga buwakaw, hangul sa kwarta. Gusto nila sila lang, ayaw nilang may ibang magpresidente, gusto nila sila lang. Kahit na si Speaker Martin Romualdez, kanilang pinupolitika. Di ba? Kasi sinasabi nila, tatakbo daw. Kita niyo naman yung tao. Yung tao, puro lang talaga siya trabaho. Pero sinasabihan na namumulitika. Pumunta kami ng Tacloban, alam nyo ba? Pumunta kami ng Tacloban para personal na kausapin yung mga tao doon. Ang issue na tinanong namin nung nag-interview kami, yung Yolanda, unang-una yung Yolanda, kasi sabi ng mga leadership, pinapakalat nila, hindi daw tumulong si Speaker Martin. Yung pala, doon sa mga nakausap namin, lahat sila ang sabi, ang unang tumulong doon yung magpipinsan. At anong pinadala ni Speaker Martin at ni PBBM? Isang barko ng mga tulong, isang barko ng mga goods, ng mga gamit sa bahay, mga kaldero, etc. Tubig kompleto. Ano pa? Tinanong din namin doon yung mga tao doon. In-interview namin, tinanong namin, tatakbo ba si Speaker na sa 2028 as President? Meron ba kayong nababalitaan? Nagtatawa lang sila, tumatawa sila kasi wala daw. Wala silang naririnig, wala silang nababalitaan. Ang sabi nila si Speaker, ang lagi daw sinasabi ni Speaker sa kanila, magtrabaho tayo.
Huwag mamulitika, magtrabaho tayo. See? Ganon kabuti si Speaker Martin. Pero ginawa nila ng kabulastugan. Pagkatapos ngayon, mismo sa bibig ni Harry Roque nang galing na wala palang kinalaman si Speaker Martin dito sa ICC. Naggrabe na lang kung pagbintangan siya ng mga didi shit na si Speaker Martin daw ang nasa likod nito. Kinasabwat daw yung mga NPA, yung mga CPP, sina Castro. Pagkatapos ngayon, malalaman natin mismo kay Harry Roque na si PBBM pala ang talagang nasa likod. Kasi nga, sobrang dismayado kay RRD dahil sa ginawa niya na pagpaplano di umano sa destabilization plan for PBBM. Yung pagkausap niya sa mga general. Totoo pala talaga. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag meron pala talagang sinasabi si RRD dyan sa SMNI, totoo pala yun mga kaibigan. Di ba sinabi na rin niya sa SMNI na mga general, no? Tulungan ninyo ako, pilitin natin yung gobyerno, ganto ganyan. Wag tayong magbayad ng taxes. Oh. So, totoo pala lahat. Di ba? Nakakahiya ang mga didi shit. Nakakahiya kayo. Ang puon ninyo, nakakahiya. Ang kakapal ang mukha ninyo. Diba? Sobrang kapal ang mukha nyo. Mabuti nakakaharap pa kayo sa taong bayan. Ang kakapal ang mukha ninyo. Pagkatapos pinagtatanggol nyo pa yung degonyo nyo. Diba? Tapos mga kaibigan eto. Imposible namang hindi yan alam nung confidential queen. Confidential funds queen, imposible na hindi niya alam yan. Mga kaibigan. Kita nyo? So, sino ngayon ang traidor? Sino ngayon ang tunay na traidor? Kasi imposible na hindi alam ni confidential funds queen yan. Alam niya yan. Di ba nakagamit pa yan ng confidential funds, 125 for 11 days, ginastos. So mga kaibigan, ngayon napagkukunik-kunik ko talaga. Ngayon alam ko na kung ano yung gamit ng kanyang mga OBP satellites sa buong bansa. Kita niyo mga kaibigan? Headquarters para sa pangangampanya. Di ba? Isip-isip mga kaibigan. Ito, opinion ko to Kasi napagkukunik-kunik ko yung mga bagay-bagay So, ibig sabihin, yung mga headquarters niya, bakit siya naglagay ng headquarters sa buong bansa? So, gagamitin pala talaga ito para sa, alam nyo na, di ba? At mga kaibigan kaya naman pala ang hinihiling niya kay PBBM na gusto niyang hawakan ay ang National Defense. Gusto niya maging Secretary of National Defense. Mabuti na lang, humadlang si Juan Ponce Enrile. Ang sabi ni Juan Ponce Enrile, delikado ito. Di ba? Mabuti na lang talaga mga kaibigan. At merong mga katulad ni Juan Ponce Enrile na nagkumbinsi kay PBBM na huwag mong ibigay ang Secretary of National Defense. Delikado yan. Delikado ka dyan. Diba? So nakikita natin ngayon mga kaibigan, sino ang tunay na buwaya? Sino ang tunay na traidor sa bayan? Sino ang tunay na sumasaksak patalikod kay PBBM? Kita na natin ngayon kung sino. Diba? Mga kaibigan, nandito tayo sa malayang pagpapahayag. Free speech. Free expression, mga kaibigan. So, etong mga sinasabi ko ay according to facts. Hindi ako ang nagsabi, si Harry Roque. No? Ine-echo lang natin ang sinabi niya na nakipag-usap pala talaga si RRD sa mga retired general. At ang mga retired general na kinausap niya, nagsumbong kay PBBM. At pagkatapos nun, nagbago na ang ihip ng hangin. Si PBBM ay nag-decide na pag-aralan ang pagre-rejoin sa ICC. Sabi ko nga, according doon sa mga nagbubulong-bulong na mga nakakaalam,
mga kaibigan, sobrang dismayado daw ang Pangulo natin sa ginawa ni RRD. So ngayon mga kaibigan, bilang isang ordinaryong mamamayan, gagamitin ko lang ang aking critical thinking. Maybe ito ang dahilan kung bakit talagang pinayagan na rin ni PBBM no na makapasok dito ang ICC. Kasi mga kaibigan, may bulong-bulungan, no? Marami nagsasabi, totoo daw 'yan, na nandito na nga ang ICC at sikreto na nag-iimbestiga. Nandito na daw talaga mga kaibigan. Kasi marami daw pumapasok na mga puti dito, sabi sa media. Pero nandito na talaga. No? So alam na natin mga kaibigan, kaya lalong hindi sila magtatagumpay sa ginawa nila. Kasi kita nyo, hindi pala solid yung mga kinausap niya, nagsumbong kay PBBM. Ibig sabihin, marami pa rin, mas... Ay, salamat mga kaibigan, nawala yung aking internet, no? So, nakabalik na rin ako, no? Nawala yung internet ko. So, yung mga kaibigan, no, patapos na rin tayo, eh. Ibig sabihin mga kaibigan, yung mga action ngayon ni PBBM ay parang nangyayari lang ito, mga kaibigan, yung action niya dahil sa ginagawa ni RRD at ng kanyang mga cohorts, no? Biro mo kasi, maayos ang pakikitungo ni PBBM kay RRD. Pinoprotektahan pa niya sa ICC. Diba? Pero binalahura siya. Ano yun? Oy, kung ako yun, pinoproteksyon na nga kita sa ICC. Sabi ko, wag nang makapasok dito. Pagkatapos, tatraidorin mo ako. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya ngayon, wala na. Mga kaibigan, mas marami pa rin talaga ang loyal kay PBBM. The fact na yung mga kinausap niyang retired general pumunta kay PBBM at nagsumbong sa kanya. Isang indicator, mga kaibigan, na ang loyalty ng mga retired general ay na kay PBBM at wala kay Duterte. Mga kaibigan, kawawa lang talaga si RRD. No? Kung ako talaga, no, mga kaibigan, kung ako sa mga yung kanyang mga DD shit, no, ng mga influencer, yung mga tao sa likuran niya, kung ako sa kanila, hindi dapat nila ginaganto yung bagong pangulo. Dapat sinasabi nila, ay, Tatay Digong, sige, magpahinga ka na. Pero ang nangyari, pinupush nila yung matanda. No? Kahit ayaw na ng matanda na tumakbo, pinupush pa rin nila. Talagang ginagamit nila para makabalik ulit sa pwesto. Kasi gusto ng mga kaibigan, na nasa power ulit si Tatay Digong, si RRD, nang sa ganon ay tuloy-tuloy yung kanilang happy-happy dyan sa Malacanang. Diba? Kaya mga kaibigan, no? Doon sa mga DD shit, ayan, lumabas na ang katotohanan. Hindi si Speaker Martin Romualdez ang may kagagawan, ang nasa likod nito mismo ay ang Pangulo. Ito ay dahil sa kanyang nalaman, dismayado ang Pangulo kay RRD. Dahil sa kanyang ginagawa di umano na pakikipag-usap sa mga retired general para mag-destabilize ng gobyerno ni PBBM. Unfortunately, yung mga general na yon lumapit kay PBBM at nagsumbong. Kaya, wala. Hindi na naman matutuloy ang kanilang mga pinaplano. Huh? So mga kaibigan, yan lang muna at babalik na lang tayo mamaya for another topic. Merry Christmas po muli sa inyong mga kaibigan, pero bago po ako umalis, babasahin ko muna ang inyong mga comments. Di pwede yon ganon posisyon, maka-China siya. Arnold Agsalda. No? And Leonardo Baduyin, nabuking. Ano kaya nga gumawa sila kay Eric ng ibang fake news para matabunan yung issue na yan? Nainiwala na ba kayo? Puro bugol-lalyado niya. Yan. Kaya nga mga kaibigan, di ba, ang daming nilang inalalabas ngayon, kesyo si PBBM daw, nasa narco list daw ni RRD. Kita nyo, yung talagang sinisiraan na talaga nila ng husto si PBBM ngayon. Mga paninira na hindi naman kapanipaniwala eh. Sabi ko nga mga kaibigan, walang manifestation, no? Sa ugali, sa itsura ni PBBM, kumbaga sa lahat, sa kabuuan ng kanyang karakter, walang manifestation na siya ay nagko-cocaine. Wala talaga.
no? Pero si RRD, makikita mo, nasa kanya lahat ng manifestation na talagang siya ay nag-a-addict. Di ba? Nasa kanya lahat. Kay PBBM, wala eh. Pamilya buo. Oh. Maayos ang pagpapalaki sa anak. Magagalang ang mga anak, mga professional. Iisa asawa, walang kabit, walang anak sa ano. Di ba? RRD. Dysfunctional family. Siya mismo nagsabi yan. Kapag may addict sa family, kahit isa, masisira ng family. Broken family na yan. So siya mismo nagsabi niyan. So doon sa sinasabi niya, inaamin niya na parang totoo talaga, di ba? Tapos ang mga ano niya, mga kasama niya, mga kumpare niya, puro drug lords, di ba? So kung makikita natin mga kaibigan, kung magaling kayo mag-analyze, si RRD, makikita mo na talagang nag-addict, di ba? Si PBBM, wala ka makikita na nagko-cocaine. Kaya ginagawa nila ng maraming mga issue si PBBM na mga paninira. Kasi nga, mga kaibigan, pistado na sila eh. Wala na sila mga kaibigan. Hindi na sila makakahatak ng mga tao. Wala nang maniniwala sa kanila. Yun lang. No? So, ciao, ciao. Merry Christmas, Be. Merry Christmas din po sa'yo. Margie Dawa Domingo. Ha, ha, ha. Yan. Ronaldo, Quebec. Yan. Pag malalim, tahimik. Pero pag ang ilog maingay, mababaw. Tama po kayo dyan. Margie Dawa Domingo. Yan. Yan. Rose Reyes, maraming pong salamat sa panonood. Rolizo Bernabe, maraming salamat sa panonood. Nelson Resaba, maraming salamat sa panonood. No? Maraming po salamat mga kaibigan at share po natin. I-share po natin ang video na to kasi ako pa rin po mga kaibigan ay shadow ban. Kaya less distribution. Di masyadong dinidistribute ni Meta ang aking video kasi nga shadow ban pa rin ako mga kaibigan. No? So, para may makapanood ng iba, mga kaibigan, ng mga ibang tao, para malaman nila ang katotohanan. Kasi ang katotohanan lang ang magpapalaya sa atin para malaman ng mga didi shit ang katotohanan tungkol dito, mga kaibigan, na meron talagang, alam nyo na, panoorin nyo na lang ulit ang video, mga kaibigan. At kung gusto niyo namang mapanood yung video mismo ni Harry Roque, punta kayo sa kanyang page mismo mga kaibigan, nandoon yung video niya na sinabi niya yung tungkol doon sa pakikipag-usap nga ni RRD doon sa mga retired generals. At nagsumbong yung mga retired generals kay PBBM at simula noon nagbago na ang ihip ng hangin. Parang pinapapasok na ni PBBM ang ICC. No? So mga kaibigan, eto po muli si Admin Rich. Bye! Fight fake news! Expose the truth! Merry Christmas! Kita nyo na mga guys. Admin Ano Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay binibiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news,